Just in, Pangulong Bongbong Marcos, trending matapos ipatawag ang mga concerned agencies para isiwalat ang kanyang malaking desisyon para sa ikabubuti ng lahat ng buhay ng Pilipino. Nakakatindig balahibo lang mga kababayan dahil napakabigat ang binitawang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. At alam nyo ba mga kababayan na isa itong malaking milestone under Marcos administration? Dito talaga makikita ang tunay na kulay ni PBBM mga kababayan. Makikita mo talaga ang tunay na malasakit through his words and action. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan nyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Nakakatindig balahibo mga kababayan matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mismong araw ng paggawa o Labor Day ang mga wage policy making body ng gobyerno na agad suriin at ayusin ang mga sahod ng mga manggagawa dito sa bansa. Isinaalang-alang ang epekto ng inflation sa sektor ng paggawa. Inatasan ng Pangulo ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board na simulan ang isang napapanahong pagsusuri sa minimum wage rate sa kani-kanilang mga rehiyon. At si PBBM mismo ang nag-utos na dapat itong gawin sa loob ng 60 days bago ang anibersaryo ng kanilang pinakahuling wage order. Kasabay pa dito, hiniling ni Pangulong Marcos sa National Wage and Productivity Commission na ripasuhin na ang mga tuntunin nito upang matiyak ang mga lupon ay maaaring mapanatili sa isang regular at predictable na schedule ng pagsusuri sa sahod, pagpapalabas at pagiging epektibo upang mabawasan ang kawalan ng katiyakan at mapahusay ang pagiging patas para sa lahat ng mga stakeholders. Nanawagan din ang Pangulo sa Kongreso na gumawa ng mga batas para maiangat ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. Nauna nang nilagdahan ni Pangulong Marcos ang Republic Act No. 11962 o ang Trabaho para sa Bayan Act noong September 27, 2023 na naglalayong tugunan ang unemployment, underemployment at iba pang mga hamon sa labor market. Noong March 12, 2024, inaprubahan naman ng National Economic and Development Authority o NEDA, Department of Labor and Employment or DOLE at Department of Trade and Industry DTI ang mga implementing rules and regulations ng ang Trabaho para sa Bayan Interagency Council sa pangunguna ng NEDA ay inatasan na bumuo ng master plan sa bansa para sa pagbuo at pagbawi ng mga upang mabawasan ang epekto ng inflation. Nagbigay ang gobyerno ng emergency na trabaho sa 5.66 milyong benepisyaryo sa pamamagitan ng tulong pangkabuhayan sa disadvantaged, displaced worker or TUPAD mula July 2022 hanggang Pebrero 2024. Hindi lang yan mga kababayan, dahil ang isang malaking pasabog pa ni PBBM ay ang pansamantalang pagsuspende ng Energy Regulatory Commissions ang operasyon ng wholesale electricity spot market sa ilalim ng deklarasyon ng Red Alert Systems Operators ng National Grid Corporation of the Philippines. Sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang talumpati na dahil sa matinding init ng panahon ngayon na nararanasan dito sa bansa, tumataas din ang konsumo ng kuryente na nakakadagdag sa pag-akyat ng presyo nito. Dagdag ng Presidente na kahapon lamang ay kumilos na ang Energy Regulatory Commissions upang pansamantalang itigil ang operasyon na tinatawag na wholesale electricity spot market kapag may idiniklarang red alert ang system operators. Ito ay ang naglalayo na pigilan ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa gitna ng kalamidad na dulot ng El Nino. Para sa kaalaman ng lahat, ang wholesale electricity spot market na nilikha sa bisa ng Section 30 ng Republic Act 9136 o kilala bilang Electric Power Industry Reform ng 2001 ay isang lugar para sa kalakalan ng kuryente bilang isang ay kung saan ibinibenta ang mga power generator ang kanilang mga labis na kapasidad na hindi sakop ng mga kontrata at kung saan ang mga customer ay bibili ng mga karagdagang kapasidad sa ibabaw ng kanilang mga kontrata. Tiniyak ni Pangulong Marcos sa publiko na magsasagawa ang gobyerno mga plano at estratehiya para mapaamo ang presyo ng kuryente sa gitna ng kasalukuyang mataas na demand ng kuryente. Bidin ni Pangulong Marcos na hinihimok niya National Grid Corporation of the Philippines na magtayo ng kanilang mga transmission lines na ipinangako nito para mapalakas ang kinakailangang kuryente, lalo na sa mga lugar na hindi konektado sa mga maligayang pagbati sa mga kapwa kong manggagawang Pilipino ngayong araw ng manggagawa. Exactly 50 years ago, on these very same grounds, my father, then President Ferdinand Marcos Sr., signed the Labor Code of the Philippines in the presence of representatives of various sectors.
the Labor Code, born out of the vision for development, employment, and social justice, has been one of the most enduring pieces of social legislation in the country. In his own words, I quote, I remember them vividly, growth will always be tempered by justice, and development will always be weighed by the dignity of man. So on this Labor Day, I tasked the DMW with these simple but crucial objectives. First, strengthen protection of OFWs by making sure that government will be there during their hour of need. Towards this end, let us continue to mobilize the 2.8 billion peso Action Fund and provide protection for distressed OFWs to attain justice and be safe from harm during global crises and emergencies. Let us also likewise provide forms of assistance to OFWs requiring welfare, repatriation, and reintegration services. Second, let us strengthen our efforts on labor diplomacy at the bilateral and multilateral levels and realize our shared responsibility with host countries to ensure safe and ethical recruitment processes and just and humane conditions for our OFW. Para naman sa mga contract of service at job order personnel ng pamahalaan, marahil narinig na ninyo pero uulitin ko po, tayo ay nagdesisyon na ipagpatuloy ang inyong serbisyo hanggang sa 2025. Pag-aaralan natin mabuti ang angkop na struktura sa pamahalaan. This year's Labor Day will also mark another milestone towards the realization of the long-envisioned and awaited Workers' Rehabilitation Center. This 50-hectare property of the Employees' Compensation Commission in Tanay will serve as a sanctuary and a place of rehabilitation for our workers and soldiers who suffer from work-related injuries. Today, we also recognize exemplary workers who have exhibited outstanding performance and have given significant contribution in their fields. Sa lahat ng mga manggagawang Pilipino, muli ako'y nagpapasalamat sa inyo. Kayo ang muka ng bagong Pilipinas. Magagaling, masisipag, at punong-puno ng dedikasyon, kaya't nararapat lamang na bigyan ng dangal, respeto at paghahanga.